Nagpanggap akong isang manggagawa. Nagtago ako ng pagkatao sa isa sa mga construction site ng sarili kong kumpanya. Laking gulat ko nang matuklasan kong ang mga manggagawa ay kumakain ng tirang pagkain. Samantala, ang mesa ng supervisor ay puno ng masasarap na pagkain. Upang malaman ang katotohanan, wala akong nagawa kundi magsumite ng aplikasyon sa trabaho. Hindi ko inaasahan, hiningan nila ako ng suhol. Nang malaman nilang wala akong pera, inatasan nila ako sa pinakamarumi at pinakamahirap na trabaho. Pinilit pa nila akong gumastos ng $500 para sa isang safety helmet. Ngunit pagkatapos kong bilhin ito, napagtanto kong napakababa ng kalidad ng helmet, kaya sinira ko ito. Laban sa helmet ng supervisor. Agad namang nagkapira-piraso ang helmet ko. Agad kong inakusahan ng supervisor hindi lang sa pagtanggap ng ilegal na bayad, kundi pati na rin sa pagbalewala sa kaligtasan ng mga manggagawa. Gayunpaman, matapos marinig ang akusasyon ko, walang ipinakitang pagsisisi ang supervisor. Sa halip, sinubukan niya akong turuan ng leksyon. Noon din, biglang dumating ang site manager. Agad akong inakusahan ng supervisor ng paggawa ng gulo. Hindi inaasahan, isang malakas na palad ang biglang dumapo sa mukha niya. Sa akala ko'y ipagtatanggol niya ang hustisya, pero sa halip ay sinimulan niya akong tanungin tungkol sa aking pagkatao. Aniya, nang marinig iyon ng manager, agad na nagbago ang kanyang ugali. Binalaan niya ako na huwag makialam sa mga bagay na hindi ko naman kinalaman. Dahil dito, lalo pang naging mapagmataas ang supervisor. Hayagan niya akong binalaan na kung hindi ako susunod sa kanya, tatanggalin niya ako. Sa sandaling iyon, tinipon ng manager ang lahat ng manggagawa. Inanunsyo niya na dumating na ang sahod ng lahat. Ngunit, bago sila sumahod, kinakailangan nilang bumili ng isang kahon ng prutas mula sa kanyang asawa. Pero ikinagulat ko ang presyo ng prutas. Ang isang kahon ng mansanas ay nagkakahalaga ng $10,000. Sino man na tumangging bumili nito ay hindi babayaran. Matapos marinig ito, desperadong nakiusap ang isang matandang lalaki sa manager. Ipinaliwanag niya na malubhang may sakit ang kanyang apo at naghihintay ng operasyon. Ngunit hindi inaasahan, hindi lang siya tinanggihang bayaran ng manager, kundi sinubukan din siyang paalisan. Labis na natakot, lumuhad ang matandang lalaki. Nakiusap siya sa manager na huwag siyang tanggalin sa trabaho. Nang makita ko ito, agad kong tinawagan ang aking assistant. Nang akmang gagawa na ng hindi maganda ang manager sa matandang lalaki, ipinahayag ko ang aking tunay na pagkatao. Ngunit hindi inaasahan, hindi ako pinaniwalaan ng manager. Sinabi pa niya na ako ay may sakit sa pag-iisip. Handa na rin siyang turuan ako ng leksyon. Nang sandaling iyon, dumating ang aking assistant sa pinangyarihan kasama ang isang grupo ng mga tao. Ngayon naman, ang manager na ang magbabayad.